Kumusta kayo? Ngayon, sisilipin natin ang isang napakasinaunang text na kung iisipin mo, parang yung pinakaunang world map. Pero hindi ito mapa ng mga bundok at ilog, ha? Ito yung mapa ng mga tao, ng mga pamilya. Isang kwento kung paano nga ba napuno ulit ang mundo. So, simulan natin sa isang malaking tanong. Isipin nyo to, pagkatapos ng isang napakalaking baha na halos nag-reset sa buong mundo, saan nanggaling ang lahat ng tao? Paano nagsimula yung mga bansang kilala natin ngayon? Well, may isang sinaunang kasulatan na tinatawag na Table of Nations na makikita sa Genesis chapter 10. At dito, meron tayong sagot. Isa itong napaka-special na talaan, parang isang genealogical map. Isang family tree na nagpapakita kung saan nagmula ang iba't ibang lahi ng tao. At ito yung magiging journey natin. Una, titignan natin yung pinakaugat ng family tree. Tapos, kikilalanin natin yung lahi ni Japheth, yung mga taong dagat. Sunod, yung lahi ni Ham, dito galing yung mga mandirigma at tagapagtayo. Pagkatapos niyan, aalamin natin ang isang misteryong sa lahi ni Shem tungkol sa pagkakahati ng mundo. At sa huli, pagsasama-samahin natin ang lahat para makita yung buong larawan. Tara! Okay, simulan na natin sa pinakaumpisa. Ang pundasyon ng buong mapa na to simple lang, pero grabe yung impact. Mula sa isang pamilya, isang ama at 3 anak, isang buong mundo ang nabuo. Ayon sa kwento, ang lahat ay nagsimula sa 3 anak ni Noah. Sila yung mga ninuno ng lahat ng bansa, sina Japheth, Ham at si Shem. Mula sa 3 linyang to, dito na nagsimulang mag-branch out ang buong sangkatauhan. Unahin natin si Japheth. Ito yung unang sangay ng family tree. Sila yung inilalarawan sa teksto bilang mga taong naglakbay, yung mga kumalat sa mga baybayin at mga isla. Sila ang tinatawag na mga taong dagat. So, eto yung listahan ng mga lahi mula kay Japheth. Mula sa mga anak niya tulad ni Gomer at Javan, nagkaroon pa ng mga apo tulad ni Ashkenaz at Tarshish. Malinaw dito yung pagdami at paggalat nila na, naglilid sa isang mahalagang summary. At ito mismo yung sinasabi ng teksto tungkol sa lahi ni Japheth. Sabi rito, mula sa kanila, ang mga taong dagat ay kumalat sa kani-kanilang mga teritoryo, bawat isa ay may sariling wika. Pansinin niyo yung dulo, may sariling wika. Dito pa lang, sinasabi na nag-umpisa ng magkaroon ng iba't ibang lengguwahe. Interesting, di ba? Okay, lipat naman tayo sa pangalawang anak, si Ham. At dito nagiging mas detalyado yung kwento. Ito yung lahi na pinagmulan ng ilang napakatanyak at makapangyarihang tao at mga imperyo sa kasaysayan. Kasi habang yung iba ay listahan lang ng pangalan, may isang inapo si Ham na binigyan talaga ng sarili niyang spotlight sa kwento. Parang sinasabi na, teka, itong taong to, importante to. At ang pangalan niya ay Nimrod. Inilarawan siya bilang ang kauna-unahang makapangyarihang mandirigma sa lupa. So he was a game changer. Iba siya sa mga nauna sa kanya. Naging sobrang sikat niya na nagkaroon pang kasabihan tungkol sa kanya. Parang pag may sobrang galing, sinasabi, tulad ni Nimrod, isang makapangyarihang mangangaso. Naging legend siya yung standard ng galing at lakas. At hindi lang siya basta mandirigma, isa siyang nation builder. Isipin nyo, yung mga unang lungsod ng kaharian niya ay yung mga bigatin sa kasaysayan, Babylon, Uruk, Akkad. At hindi siya tumigil doon lumawak pa yung impluensya niya hanggang Assyria, kung saan itinayo niya ang sikat na Nineveh. Itilong mga sentro ng kapangyarihan sa sinaunang mundo. Siyempre, bukod kay Nimrod na galing sa lahi ni Cush, yung ibang anak ni Ham ay ninuno rin ng mga kilalang grupo. Mula kay Egypt, andyan yung mga Philistines. Mula kay Canaan, andyan naman yung mga Hittites at Amorites. Mga pangalan na pamilyar sa atin mula sa mga sinaunang kwento. At ngayon, punta na tayo sa huling sangay, ang lahi ni Shem. At dito, may isang mahiwagang detalye na parang clue na nasa title pa lang, The Earth Divided. Ano nga kayang ibig sabihin yan? Tulad ng iba, inilista rin yung lahi ni Shem. May mga anak siyang sina Elam at Ashur. Pero yung linyang susundan natin ay mula kay Arphaxad, tapos papunta kay Shelah hanggang sa makarating tayo kay Eber. Tandaan niyo yung pangalang yan, Eber. Mahalaga siya sa susunod na slide. Kasi itong si Eber nagkaroon ng 2 anak. Yung isa, pinangalan ng Peleg. At nagbigay ng dahilan yung text. Dahil sa kanyang panahon, ang mundo ay nahati.
Anong intriguing na statement? Ano kayang paghahati ang tinutukoy dito? Isang napakalaking kaganapan na inugnay sa pangalan ng isang tao? Okay, so nakita na natin yung tatlong pangunahing sangay ng pamilya. Ngayon, let's zoom out. Ano ba talaga ang punto ng buong chapter na to? Anong ibig sabihin ng lahat ng to? Well, kung titingnan natin yung numbers, may mapapansin tayo. Si Japheth, mga 14 na ina po ang nakalista. Si Shem, mga 26. Pero tingnan nyo si Ham, mahigit 30. Mas detalyado yung listahan niya. Bakit kaya? Siguro dahil yung mga lahi niya, yung mga taga-Ehipto, taga-Kanaan, sila yung mga kalapit bansa at minsan kalaban pa nga ng sinaunang Israel na siyang orihinal na audience nito. So mas may focus sa kanila. Kaya ang takeaway dito, hindi lang to basta listahan ng mga pangalan. Ang mapa na to ay naka-organize sa 4 na paraan, by pamilya, by teritoryo, by wika, at by bansa. Ito ay isang masistemating paraan ng pagkakategorya sa mundo noong unang panahon. At ito yung grand finale, yung concluding statement na nagbubuo sa lahat. Mula sa kanila, ang mga bansa ay kumalat sa buong mundo pagkatapos ng baha. Boom! Ito yung pinakabuod ng lahat, yung paliwanag kung paano nagsimulang muli ang sangkatauhan. Kaya, iiwan ko kayo sa tanong na ito. Ano ang ibig sabihin kapag nakita natin ang buong sangkatauhan, lahat tayo, bilang bahagi ng isang malaking family tree? Anong pananaw ang binibigay nito sa atin tungkol sa kung saan tayo nanggaling at kung paano tayo konektado sa isa't isa? Pag-isipan nyo yan. Salamat sa pagsama ninyo sa paglalakbay na ito.